At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. Ang sabi sa ating unang balita dito ay Pondent 98% of XRP holders will sell after $10. Gaano katibay ang iyong diamond hands? Sa mundo ng crypto, ang mga ambisyosong price targets ang nagsasabi kung gaano kalaki ang tiwala mo sa kinabukasan ng isang asset. Pero heto po ang malupit na katotohanan. Hindi lahat ay makakarating po sa finish line. Ngayon po kasi ay may mainit na usapan ang binuo ng crypto commentator dito na si XRP Avenger. Ayon sa kanya ay 78% ng mga investors na XRP ang bibitaw at magbebenta na kapag ang presyo ay pumalo sa pagitan ng 10 hanggang 50 dolyar. $10 to $50. Sa unang tingin, mukhang malaking panalo na ito mula sa kasalukuyang presyo na $1.35. Pero ang tanong, sapat na ba ito para sa iyo o baka naman maiiwan ka sa ere kapag lalong lumipad sa XRP patungo sa mas mataas na targets? Ngayon ay pag-uusapan po natin ang psychology sa likod ng mga exit strategy na ito at kung bakit marami ang handang bitawan ang kanilang mga pangarap sa murang halaga. Pag-usapan po natin ang kaisipan sa likod ng predicsyong ito. Bakit nga ba 78% ang balak mag-exit sa $10 na price level? Para sa maraming mga investors, ang makita po sa XRP sa double digits ay isa na pong life-changing event. Mula po sa hirap at tagal ng paghihintay sa loob ng maraming taon, ang $10 hanggang $50 ay sapat na para mabura ang utang o makabili ng mga material na bagay. Sabi nga ni XRP Avenger dito, marami ang pipiliing kunin na ang kanilang short-term gains kaysa susugal sa mas matagal pang panahon. Ngunit para sa kanya at sa maliit na grupo ng mga elite hodlers, ang tunay na laro ay magsisimula lamang kapag lumampas na si XRP sa $100 o $100. Ayan, sabi po rito ay XRP Avenger plans to hold XRP until it crosses $100. Ang post na ito ay nagbukas po ng pinto para malaman natin kung sino nga ba ang mananatiling tapat at sino ang susuko na sa gitna ng biyahe. Ang $10 ay mukhang malaki ngayon, pero sa malawak na perspektibo ng global finance, baka barya pa lang ito kung tutuusin. Ngayon ay dito na po naging makulay ang usapan sa community. Sa mga naging tugon, lumabas po ang iba't ibang klase ng estratehiya sa paglabas o exit strategies. May mga holders na nagsasabing hindi pa nila gagalawin ang kanilang portfolio hanggat hindi umaabot sa XRP sa 4 to 6 digit valuation. Ayan, sabi nga dito ay one commenter stated that he plans to hold XRP until it reaches a 4 to 6 digit valuation. May isa pang user na matapang na nagsabing hindi siya magbebenta kahit isang kusing hanggat hindi lumalampas sa $1,000 ang presyo. Ipinapakita nito na ang mga nagmamay-ari kay XRP ay napaka-diverse. May mga nakatingin sa panandaliang ginhawa at may mga nakatingin naman sa generational wealth na tatagal ng maraming dekada. May mga nagsasabi pa nga ng target nila ay $500. Habang ang iba naman ay
hindi tatanggap ng mas mababa sa 200. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan na nakaugat sa kanilang personal na pangangailangan. Pero lahat po sila ay may iisang paniniwala. Malaki ang potensyal na tinatago ni XRP. Ngayon ay hindi lamang po basta numero ang habol ng marami. Ito po ay tungkol sa tunay na kalayaang financial freedom. Isa pong community member ang nagbahagi na ang kanyang layunin ay i-hold sa XRP hanggang sa ang pagbebenta ng 10% lang ng kanyang holdings ay sapat na. Sapat na po para pambayad sa kanyang mortgage o housing loans. Ganyan po katindi ang paninindigan ng ilan. May mga bumabanggit pa nga na ng mga numerong kasing taas ng $10,000 o $10,000 bilang long-term target para kay XRP. Bagamat mukhang hindi ka panipaniwala ang mga figures na ito sa ngayon, para sa mga naniniwala sa teknolohiya ni XRP, ang mga numerong ito ay bunga ng simpleng supply at demand kapag naging global standard na ang network. Ang usaping ito ay nagpapatunay na ang paghawak kay XRP ay hindi lang basta investment, kundi isang seryosong roadmap para sa marami. Ang bawat sintimo na itinataas ng presyo ay katumbas ng isang hakbang palapit sa kanilang mga pangarap. Ngayon ay balikan po natin ang pundasyon. Posible nga ba ang $100 o $100 para kay XRP? Ang mga prediction na triple digits ay hindi na po bago. Matagal na itong pinag-uusapan sa industriya. Ang pangunahing punto na tinitignan ng mga analyst ay ang papel ni XRP Ledger sa global payments. Ang kakayahan ng network na mag-process ng transactions sa loob lang ng ilang segundo na may napakababang fees ang dahilan kung bakit ito ay tinuturing na game changer. Kapag ang mga financial institutions, malalaking korporasyon at payment providers ay nagsimula ng gumamit ng teknolohiyang ito sa mas malawak na antas, ang demand para kay XRP ay tataas ng husto. Para sa mga supporters na tulad po ni XRP Avenger dito, ang efficiency na ito ng network ang nagsisilbing pundasyon para sa kanilang ambisyosong price targets. Hindi ito nakadepende sa hype lamang, kundi sa tunay na utility na hatid ni XRP sa makalumang sistema ng banking. Ang bawat partnership at bawat transaction na dumadaan sa ledger ay dagdag na lakas para maabot ang mga targets na ito. Ngayon ay narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang prediksyong 98% ng mga holders ay magbebenta sa $10 ay may malaking katotohanan. Natural lamang sa tao na kumuha ng sigurado kapag nakita na nila ang bunga ng kanilang pagtitiis. Ngunit sa trading at saka investment, ang pinakamalalaking yaman ay laging napupunta sa natitirang 2%. Ang mga taong may iron will at hindi po natitinag ng panandali ang saya ng kita. Ang pag-akyat po ng XRP patungong 10, 50 o $100 ay hindi po magiging madali. Puno ito ng matitinding pag-alog sa market at pressure mula sa paligid. Ang tunay na tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ay nasaan ka sa listahang ito? Ikaw ba ang aalis sa $10 para sa seguridad? O ikaw ba ang sasabay sa mga whales patungong $100 para sa kabuuang kalayaan? Ang market ay isang mekanismo para ilipat ang yaman mula sa mga mainipin patungo sa mga mapagpasensya.
Ikaw, kailan ka ba talaga bibitaw? At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay pundit says BlackRock could easily trigger XRP price rally with this action. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalakas na puwersa sa likod ng bawat malaking galaw sa crypto market? Hindi lang ito ang hype sa social media, kundi ang pagpasok ng institutional capital. Ngayon po kasi ay may isang mainit na usapan ang bumabalot sa mundo ng finance. Maraming observers ang nagtatanong, sino o anong institution ang magsisilbing mitsa para sa susunod na giant rally? Ayon po sa kilalang commentator na si XRP Crypto Wolf, may isang dambuhalang kumpanya na kayang baguhin ang tadhana ni XRP sa isang iglap lamang. Pinag-uusapan po natin dito ay ang BlackRock, ang pinakamalaking asset manager sa buong mundo. Sinasabing ang simpleng desisyon po nila na mag-launch ng isang XRP ETF ang magiging hudyat ng paglipad ng presyo na hindi pa natin nakikita dati. Handa na ba kayong malaman kung bakit si BlackRock ang may hawak ng susi sa ating kinabukasan? Ayan, bago po natin pag-usapan ang plano ni BlackRock, balikan muna natin ang kasaysayan. Alam nating lahat na ang pag-aproba sa mga spot Bitcoin ETF noong mga taong 2024 ang naging historic turning point para sa industriya. Sa loob lang ng ilang buwan, bilyong-bilyong dolyar ang bumuhos sa market. At ang tanong ay bakit? Yan po ay dahil pinadali ng ETF ang pag-invest. Ang mga pension funds, institutional investors at wealth managers na dati ay nahihirapang bumili dahil sa mga regulasyon ay mayroon na ngayong madaling access sa pamamagitan ng traditional brokerage platforms. Ang kagandahan ng isang ETF ay pinapayagan nito ang mga investors na sumabay sa galaw ng presyo nang hindi na kailangang direktang humawak o magtago ng digital assets. Binababa po nito ang barrier to entry para sa mga malalaking pondo na sumusunod sa mahihigpit na batas. Kaya naman kapag may bagong ETF na na-approve, ito ay nagsisilbing powerful catalyst para sa price discovery at mas malalim na liquidity. Ngayon ay isipin po ninyo kung mangyayari ito kay XRP. Ngayon ay bakit nga ba big deal itong si BlackRock? Simple lamang po mga ka-crypto. Sila po kasi ang king of the hill. Si BlackRock ay nagmamanage po ng trilyong-milyong dolyar sa global assets. Ang kanilang impluensya sa traditional na market ay hindi po matatawaran. Kapag nagpakilala po ang kumpanyang ito ng isang bagong investment product, ang ibang mga institution ay parang mga tupa na sumusunod sa agos. Kung magpapasya po si BlackRock na mag-launch ng isang XRP ETF, bubuksan po nito ang pinto para sa isang dambuhalang pool ng kapital. Ang mga investors na mas gustong gumamit ng regulated financial instrument ay magkakaroon na ng tiwala na pumasok sa ecosystem ni XRP. Nakabatay ang teoryang ito sa realidad na ang malalaking pondo ay nagsisimula ng mag-allocate ng capital sa mga digital assets bilang bahagi ng kanilang diversification strategy. Ang pagpasok po ni BlackRock ay hindi lang magdadala ng pera. Magdadala ito ng legitimization na mahirap pantayan ng kahit sino. Siyempre, hindi po ito mangyayari nang walang basbas ng mga regulator.
Sa United States, patuloy po ang debate para sa mas malinaw na alituntunin sa crypto. Isa sa mga pinaka-inaabangan natin ay ang Digital Asset Market Clarity Act o mas kilala bilang Clarity Act. Ang layunin po ng batas na ito ay gumawa ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga ahensya gaya ng SEC at saka CFTC. Naniniwala po ang maraming investors na ang pagpasa sa batas na ito ang magiging ultimate unlock para sa malawakang paglahok ng mga institution. Kapag may malinaw na batas, wala nang dahilan para matakot ang mga dambuhalang kumpanya. At sa gitna ng usaping ito, si XRP ang madalas mabanggit dahil sa kanyang mahabang kasaysayan sa pakikipaglaban para sa regulasyon. Ang Clarity Act ay ang pundasyon na hinihintay ni BlackRock para formal na ihain ang kanilang plano para kay XRP. Ngunit, ito ang nakaka-excite na bahagi ng analysis ni XRP Crypto Wolf. Sinasabi niya na maaring hindi na natin kailangang hintayin na matapos ang lahat ng legitimization bago magsimula ang aksyon. Ang institutional infrastructure ay patuloy na lumalawak sa digital asset sector kahit sa gitna ng mga debate. Ang balita pa lang na nagpaplanong gumalaw si BlackRock patungo sa XRP-related products ay sapat na para mag-trigger ng matinding market momentum. Ang sentimentong ito ay nakabatay po sa pagmamasid sa galaw ng mga major asset managers. Habang ang infrastructure ay nagiging mas matatag, ang epekto ni BlackRock sa market ay magiging substantial. Hindi na lang ito usapin ng kung mangyayari ba, kundi usapin na lang ng kung kailan. Kapag nagsimula ng dumaloy ang kapital mula sa mga pension funds patungo sa isang XRP ETF, asahan po ang isang trajectory na hindi lang basta rally, kundi isang paradigm shift sa presyo. Ngayon ay narito naman po ang aking opinyon tungkol sa balitang ito. Sa aking pananaw, ang BlackRock effect ay ang huling piraso ng puzzle para kay XRP. Sa loob ng maraming taon, tiniis natin ang pagiging suppressed ng presyo dahil sa kawalan ng regulasyon at takot ng mga institution. Pero ang hangin ay nagbabago na ngayong taong 2026. Ang balita tungkol sa potensyal na ETF ay ang pinakamatibay na bullish signal na maaari po nating matanggap. Hindi ito hula-hula lamang. Ito po ay nakabatay sa kung paano gumagalaw ang malalaking pera sa mundo. Kaya ang masasabi ko po rito ay wag po ninyo lang tingnan ang daily fluctuations. Tingnan po ninyo ang galaw ng mga higante gaya ni BlackRock. Dahil kapag sila na ang nagsimulang bumili, huli na ang lahat para sa mga nag-aalinlangan. Ang tagumpay ng XRP ay nakatali po sa kanyang utility. At ang ETF ang magiging tulay para makita ng buong mundo ang tunay po niyang halaga. At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balita na ito ay analyst says XRP will soon break out towards $10. And here's why. Narating na ni XRP ang isang napaka-critical na yugto kung saan ang kanyang presyo ay siksik na o tinatawag po nating price compression. Maraming traders po ang nagtatanong, kailan ba ang susunod na malaking galaw? Ngayon ay meron pong isang kilalang analyst na si Crypto Bull na nagbahagi ng isang weekly chart na nagpapakita na ang technical structure ng XRP ay pilit na kumakawala sa isang mahalagang historical level. Ayon po sa kanya,
na kompleto na ni XRP ang isang perfect retest mula sa naging breakout nitong nakalipas po na July 2025. At heto po ang pasabog. Ang pagtatapos ng tinatawag na apex ngayong linggo ay maaaring maging hudyat ng isang breakout na magdadala sa kanya patungong $10. Upang maunawaan natin ang susunod na galaw, kailangan po nating balikan ang kasaysayan. Binigyang diin sa chart ang isang mahalagang breakout na nangyari po noong nakalipas na July 2025. Yan, buksan na lamang po natin yung kanyang aktual na tweet dito. At ayan po ang kanyang mas malinaw na ibinahagi na chart. Ayan, nung mga panahong July 2025 kung saan ay nagkaroon po ng mahalagang breakout, matagumpay na nalampasan ni XRP ang isang descending resistance line na kumokontrol sa kanyang presyo sa loob ng maraming buwan. Ang breakout na ito ang nagtulak sa kanya para maabot ang dating all-time high na $3.65. Ngayon, ang level na ito ay nagsisilbing isang matibay na pundasyon o structural support. Sa mga nakaraang price action, makikita na bumalik po si XRP sa eksaktong area na ito. Sinusubukan niya ang lakas ng breakout zone habang gumagalaw sa loob ng isang tightening wedge pattern. Ang ganitong klaseng istruktura ay madalas na lumilitaw kapag ang market ay nag-iipon ng lakas bago ang isang malaking pagtalon. Ang mga weekly candles ay malinaw na sumusunod sa mga trend lines at ngayon si XRP ay nakapwesto na sa dulo ng apex kung saan nagtatagpo ang mga linyang ito. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin kapag nasa apex na ang presyo? Nangyayari po ang apex kapag ang mga nagtatagpong trend lines ay pinipilit ang presyo sa isang napaka-nipis na range. Karaniwan, bumababa ang volatility sa bahaging ito. Pero wag po kayong pakasisiguro dahil kapag lumabas na ang presyo sa pattern na ito, mabilis na bumabalik po ang volatility sa market. Binigyang diin ni Crypto Bull na ang pattern na ito ay nasa dulo na ng kanyang conclusion. Ang chart ay nagpapakita po ng isang puting descending resistance line na kasalukuyang pumipigil sa presyo. Sa kabilang banda, mayroon namang horizontal support level na nagtatagpo sa parehong area. Direktang nakikipag-trade sa XRP sa intersection na ito. Kung magagawa ng mga buyers na itulak ang presyo lampas sa resistance, makukumpirma ang isang breakout mula sa compression structure na ito. Ito po ang hudyat na hinihintay ng marami para masimulan ang pag-akyat. Ngayon ay hindi lang ito basta guhit sa chart. Ito po ay nakabatay sa kung paano gumagalaw ang market sa mga nakaraang cycles. Kapag ang isang asset ay nag-retest sa isang major breakout level at nag-hold ito ng matagal, ito ay tinuturing na napaka-bullish na senyales. Ipinapakita nito na ang mga sellers ay naubusan na ng lakas at ang mga buyers naman ay handa ng depensahan ang presyo. Para kay XRP, ang pagkakaroon ng ganitong siksik na pattern sa weekly chart ay nangangahulugan na ang enerhiyang naipon ay napakalaki. Kapag nagkaroon ito ng breakout pa itaas, ang resistance zone sa itaas ng kasalukuyang consolidation ay mabilis na malalagpasan. Ang pundasyon na itinayo ni XRP mula pa noong nakaraang taon ang magsisilbing launchpad para sa susunod na expansion phase.
Ngayon ay dito na po tayo sa pinaka-inaabangan ng lahat, ang target na $10. Ang projection ni Crypto Bull ay nakatuon po sa susunod na yugto matapos pong makumpirma ang breakout. Ayon po sa kanyang post, kapag nabasag po ang resistance sa XRP ay magsisimulang tumakbo patungong $10. Ang $10 level na ito ay nakabatay sa mga projections mula sa mga nakaraang market cycles at saka extended trend expansions. Ngayon kung titingnan po natin ang weekly chart structure, mayroong malawak na espasyo sa itaas kapag nalampasan na ang kasalukuyang ipit na presyo. Nagawa na ni XRP na maabot ang mas mataas na price zones noon. Kaya ang pagtakbo patungong $10 ay hindi imposible, lalo na't ang momentum ay nanggagaling sa isang napakatagal na consolidation period. Ang breakout mula sa apex ang magbubukas ng pinto para sa mabilis na pag-akyat na ito. At narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Ang math at ang chart ay hindi po nagsisinungaling pagdating sa compression. Ang pag-ipit ng presyo sa dulo ng isang wedge ay parang isang pintuan na malapit ng bumukas. Ang tanong na lang ay kung saang direksyon. Pero dahil ang retest sa July 2025 breakout ay naging perfect at matatag, mas malaki ang posibilidad na paitaas ang maging breakout nito. Ang $10 target ay maaring maging simula ng isang bagong panahon para kay XRP. Ang linggong ito ang magdidikta kung sapat na ba ang lakas ng mga buyers para basagin ang puting resistance line dito. Sa trading, ang timing ay lahat at tila ang orasan ng XRP ay malapit na sa 0 hour. Kaya maghanda sa posibleng expansion dahil ang katahimikan sa market ngayon ay maaring ang huling pagkakataon bago ang malaking bagyo ng volatility. At ayan, sabi naman sa ating sunod na balita dito ay meron pong isang analyst na nagsabing XRP will pump over $100 in a day. Here's why. Yan, marami na tayong nakitang explosive behavior. Pero kakaiba po ang ugali ni XRP. Alam nyo ba na si XRP ay may kakaibang hilig na manatili pong tahimik sa napakahabang panahon bago biglang sumabog sa isang iglap? Ngayon ay muling uminit po ang usapan sa community matapos maglabas ng isang matapang na prediction ang analyst na si XRP Avengers. Ayon po sa kanya, hindi susunod si XRP sa mabagal na upward trend na nakikita natin sa ibang mga coins. Sa halip, asahan daw natin ang isang makalaglag pa nga na parabolic move na kayang magdala sa presyo sa mahigit $100 sa loob lamang ng isang araw. Posible nga ba ang mahigit 30,000% na kita sa loob ng 24 hours? Handa na ba kayong pag-usapan natin ang teorya sa likod ng mabilis na yaman na ito? At ayan, unawain muna natin ang behavior ni XRP. Ayon po sa pagsusuri, hindi katulad ng ibang assets ang galaw ni XRP. Imbis na dahan-dahang umakyat sa loob ng maraming buwan, ang pundasyon ng kanyang kasaysayan ay nagpapakita ng mabilis na price expansions kapag nabuo na ang momentum. Ang tinutukoy po dito ay ang pagkakahawig nito sa historic rally noong nakalipas po na taong 2017 bull market. Sabi po ng analyst, kapag bumasag na ang momentum ng XRP, ang magiging breakout ay extremely aggressive. Ang prediction
na higit sa $100 sa loob ng isang araw ay nakabatay po sa paniniwala na ang liquidity structure na XRP ay kayang suportahan ang mabilis na price discovery kapag nagkaroon na ng matinding demand. Bagamat ito ay mananatiling speculative sa ngayon, hindi maitatanggi na ang ganitong bilis ay nangyari na noon. At naniniwala po ang marami na mauulit ito sa mas malaking scale. Pero ano nga ba ang magiging mitsa ng pagsabog na ito? Hindi lamang ito basta hype. Sa loob ng nakalipas na ilang taon, ang Ripple ay naging busy sa pagpapalawak ng kakayahan ng XRP Ledger o XRPL para akitin ang mga enterprise users at malalaking bangko. Isa pong malaking development ay ang pag-launch ng XRPL EVM-compatible sidechain. Ang upgrade na ito ay nagbigay daan po sa mga developers na gumamit ng Ethereum-style smart contracts habang ninanamnam ang bilis at murang transaction cost ni XRP. Ito ay isang matibay na pundasyon para sa lumalaking ecosystem ng decentralized finance o DeFi. Sa madaling salita, pinagsasama po natin ang flexibility ng Ethereum at ang bilis ni XRP. Kapag nagsimula ng dumaloy ang institutional money sa network na ito, ang demand ay magiging parang tsunami na kayang itulak ang presyo paitaas sa loob ng maikling panahon lamang. Ngayon ay hindi rin pwedeng kalimutan ang pagpasok ni RLUSD, ang stablecoin na inilaunch noong December 2024. Idinisenyo ito para maging isang regulated settlement asset sa loob ng XRPL ecosystem. Sa kasalukuyan, nakikita natin si RLUSD ay unti-unti nang tinatanggap ng mga institution na naghahanap ng ligtas at compliant na paraan para magbayad gamit ang blockchain. Dahil dito, ang mga developers ay nagsimula na ring bumuo ng mga institutional tools sa XRPL, gaya po ng lending protocols at saka privacy features. Ang mga tokenized assets ay dahan-dahan na ring inililipat sa blockchain. Kapag ang traditional na financial activity ay tuluyan ng pumasok sa network ng XRP, ang pangangailangan para sa liquidity ay lalong hihigpit na siyang magsisilbing anchor para sa ating inaasam na price surge. Sa labas ng teknolohiya, ang mata ng lahat ay nasa Washington. Patuloy po ang debate ng mga mambabatas tungkol sa Digital Asset Market Clarity Act. Ang layunin po ng bill na ito ay bumuo ng isang komprehensibong regulatory framework para sa mga digital assets. Gusto po nilang linawin kung ang isang coin ba ay maituturing na security o commodity. Naniniwala po ang mga supporters na ang batas na ito ang magbubukas ng pinto para sa mas malaking participation ng mga institution. Kapag may malinaw na legal guidelines, wala nang rason ang mga malalaking bangko na mag-alinlangan. Ang regulatory clarity na ito ang huling piraso ng puzzle. Kapag ang batas at ang teknolohiya ay nagtagpo, ang kondisyon para sa isang major price breakout ay lalong tumitibay. Ang isang araw na pagsabog patungong $100 ay hindi na magmumulang imposibleng panaginip, kundi isang resulta ng tamang timing at saka tamang batas. At narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Yan, bagamat ang ideya ng isang asset ay tatalon ng 30,000% sa loob ng 24 oras o 24 hours ay tila galing sa isang science fiction movie,
Kailangang tandaan na ang kripto ay lugar ng mga himala. Ang pundasyon ni XRP ay kakaiba dahil ito ay binuo para sa utility, hindi lang para sa trading. Ang tunay na tanong ay hindi kung kaya ba ni XRP na umabot sa $100 sa loob ng isang araw, kundi kung handa ka ba kapag nangyari ito. Ang ganitong klase ng galaw ay madalas na nag-iiwan sa mga taong nag-aalinlangan. Ang market po ay laging pabor sa mga nakaposisyon na po bago pa man lumabas ang balita. Maaring speculative ang $100 surge sa ngayon, pero sa bilis ng takbo ng teknolohiya at regulasyon ngayong taong 2026, ang imposibleng bukas ay pwede pong maging realidad ng kasalukuyan. Sabi naman sa balitang ito ay expert to XRP holders. Giga green candles are coming. Here's the signal. Ayan, nararamdaman nyo ba ang tensyon sa market? Habang ang iba ay abala sa panunod ng maliliit na galaw ng presyo araw-araw, may mga eksperto na nakatingin sa mas malawak na larawan. Ngayon ay meron pong isang chart na nagpapaingay sa buong mundo ng crypto. Ayan, ayon po sa analyst na si Amonex, ang Giga Green Candles ay paparating na para kay XRP. Hindi ito basta hula lamang. Ito po ay nakatali sa isang pattern na mahigit isang dekada na nating nakikita. Handa na ba kayong makita ang hudyat na magpapatakbo sa inyong portfolio? Kaya pag-usapan po natin ang structure na posibleng magdala kay XRP sa halagang $60 or $60. Simulan po natin sa pinakapundasyon ng analysis na ito. Ang chart na ibinahagi po ni Amonex dito na galing po sa crypto educator na si Neo Candle BTC ay nagpapakita ng isang ascending channel na nagsimulang mabuo simula pa noong ma-launch si XRP. Ang channel na ito ay binubuo ng dalawang asul na trend lines na nagdidikta kung saan lang dapat gumalaw ang presyo sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng 10 taon o 10 years, paulit-ulit na tumatama ang presyo sa itaas at saka ibabang bahagi ng structure na ito. Marami pong traders ang hindi nakakakita nito dahil masyado silang nakatutok sa 1 hour o 4 hour charts. Pero kung titingnan mo ang long-term structure, malinaw na ang galaw ni XRP ay hindi po random. Ito ay sumusunod sa isang disiplinadong pattern. At ang pinaka-exciting na balita, ang kasalukuyang position po natin ay nasa critical point na naman. Ito po ang area kung saan madalas nangyayari ang pinakamalalaking pasabog ng presyo. Ngayon ay bakit po ba tayo kampante sa pattern na ito? Yan, kampante po tayo sa pattern na ito dahil may pinagbatayan po. May pinagbatayan o pinagbasihan po tayong kasaysayan. Tignan po natin ang nangyari noong taong 2017. Sa chart, makikita po ang isang bilog kung saan tinamaan ni XRP ang lower boundary o ang sahig ng asul na channel. Pagkatapos po ng touch na ito, nakakita tayo ng isang mabilis at napakalaking surge na nagdala sa kanya sa kanyang dating peak. At hindi lamang yan, naulit po ang katulad na senaryo noong nakalipas naman na taong 2024. Matapos po ang mahabang consolidation phase, muling hinalikan ni XRP ang lower trend line. At ang resulta? Isang 500% o 500% na pagtalon ng presyo.
Ang pattern na ito ay nagpapatunay na sa tuwing bumabalik sa XRP sa support area na ito, ang market ay naghahanda para sa isang acceleration phase. At hulaan po ninyo kung nasaan tayo ngayon. Tama po kayo mga ka-crypto. Muli na naman nating tinitest ang lower region ng structure na ito. Ngayon ay dito na po nagiging mas technical ang usapan. Bukod po sa asul na channel, mayroon ding dilaw na trend line na nagsisilbing long-term resistance. Ayan. Ito po ang humarang kay XRP mula noong huling major rally po niya ilang taon na ang nakalipas. Pero noong taong 2025, matagumpay na nalampasan ni XRP ang level na ito nang umabot po siya, nang maabot po niya ang kanyang bagong all-time high. Ngayon, si XRP po ay nakaupo sa intersection o ang pagtatagpo ng dating resistance na ngayon ay support na at ng lower support ng ating main channel. Sa technical analysis, ito po ay tinatawag na confluence point. Ibig sabihin, mas matindi po ang pwersa na nagtutulak sa presyo paitaas dahil maraming indicators ang nagtuturo sa isang direksyon. Ang chart ay malinaw na nakatutok sa mga levels na papalapit sa $60 or $60. Bagamat walang garantisado sa trading, ang direksyon na ipinapakita ng structure ay napaka-bullish kung patuloy itong mananatili sa loob ng channel. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng Giga Green candles? Ito yung mga kandila sa chart na sobrang laki at hindi mo na makita ang dulo sa isang screen. Ito yung mga sandali na ang presyo ay tumatalo ng double digits sa loob lang ng ilang oras o araw. Para mangyari ito, kailangan ng matinding volume at saka momentum. At ayon po sa structure na tinitignan natin, ang pagkakaipit ng presyo sa pagitan ng support at resistance ay parang isang pressure cooker na malapit ng sumabog. Ang pagbabalik po ni XRP sa support area ay hindi dapat katakutan. Ito ay dapat tingnan bilang isang reloading phase. Habang ang mga impatient traders ay bumibitaw, ang market ay nag-iipon ng sapat na lakas para sa susunod na breakout. Kung ang kasaysayan ang magiging batayan natin, ang bawat pagdikit sa lower boundary ay sinusundan ng isang agresibong galaw paitaas. Kaya naman ang tawag ni Amonex na Giga Green Candles ay may malalim na lohika sa likod nito. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, ang pag-unawa po sa structure na ito ang naghihiwalay sa mga emotional na traders at sa mga strategic investors. Ang $60 target ay maaring mukhang malayo para sa ilan. Pero kung titignan po natin ang 10 taon o 10 years na pag-akyat ni XRP sa loob ng channel na ito, makikita po natin na ito ay bahagi lamang ng natural na paglaki ng asset. Ang signal ay nandyan na, ang muling pag-test sa support at ang pag-break sa long-term resistance. Ang kailangan na lang ay ang tamang timing at ang sapat na pasensya. Ang market ay laging may paraan para subukan ang ating loob bago ibigay ang reward. Kaya sa tingin ko, ang mga darating na candles dito sa chart ng XRP ay hindi lang basta kulay green. Ito ay magiging hudyat ng isang bagong era para sa lahat ng mga holders. Kaya handa ka na ba sa pagsabog? At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ang sabi rito ay Ripple CEO drops XRP price, XRP prediction bombshell for next 5 years. Handa ka na bang maghintay para sa iyong kinabukasan?
Sa gitna ng matinding volatility at pag-aalala ng mga investors, meron pong isang matapang na pahayag ang binitawan ng CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse. Sa katatapos lang na XRP Australia Conference, nagbigay po siya ng isang bombshell prediction na ikinagulat ng marami. Sa gitna ng ingay ng market, direkta po niyang sinabi sa mga holders na 5 years from now, you are going to be very happy. Ano nga ba ang nakikita ni Brad na hindi pa napapansin ng nakakarami? Bakit sa kabila ng mga sell-off, kampante pa rin ang pamunuan ng Ripple? Kaya pag-usapan po natin ang bawat detalye ng kanyang naging pahayag. Sa kanyang talumpati, hindi itinago ni Brad Garlinghouse ang kanyang pagtataka sa kasalukuyang takbo ng presyo. Inamin niya na hindi niya lubos na maunawaan kung bakit nakakaranas ng matinding selling pressure sa XRP at ang buong crypto market, gayong napakaraming positibong development sa loob ng industriya. Ayon sa kanya, nakaposisyon na ang lahat para sa isang napakalakas na taon. Ang obserbasyon na ito ay nakabatay po sa katotohanan na ang presyo sa market ay madalas na nahuhuli o lagging kumpara po sa technological at saka institutional na progreso. Sa madaling salita ay mas mabilis po ang pag-unlad or development ng utility kaysa sa pag-akyat ng presyo sa chart. Para kay Brad, ang kasalukuyang frustration ng mga investors ay panandalian lamang kung ikukumpara sa pundasyon na inilatag ng Ripple sa loob ng maraming taon. Ngayon, isa po sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang pahayag ay ang pag-usbong ng institutional demand. Sinabi po ni Garlinghouse na ang mahabang panahon ng regulatory uncertainty ay nagdulot ng pagkapon o build up ng demand na ngayon pa lang ay talagang nagsisimulang lumabas. Ngayon, ang mga institutional players ay hindi na lang basta nagmamasid. Sinisimulan na nilang i-integrate ang mga XRP-related financial products sa kanilang mga operasyon. At ano ang kanyang pinakamatinding revelasyon? Yan, ang pinakamatindi po rito ay ginagamit na ang mga XRP Link Exchange Traded Funds o ETF bilang lending collateral. Sa mundo ng traditional finance, ang paggamit ng isang asset bilang collateral ay isang malinaw na hudyat ng tiwala. Ibig sabihin, tinatanggap na ng mga financial institutions ang halaga ng XRP para i-secure ang kanilang mga loan at i-manage ang kanilang liquidity. Ang pagpasok na ito ng XRP sa mainstream financial infrastructure ay ang tunay na game changer na hinihintay natin. Kahit dismayado sa mabagal na paggalaw ng presyo, ipinagmalaki ni Garlinghouse ang katatagan ni XRP kumpara sa ibang mga dambuhala sa crypto. Sa naging downturn ng market kamakailan, ipinakita po niya ang mga datos kung saan si Bitcoin ay bumagsak ng humigit kumulang 22%. Si Ethereum naman ay bumaba ng 31% at si Solana ay nakapagtala ng 30% na lugi. Sa kabila ng volatility, ipinahiwatig ni Brad na ang performance ng XRP ay favorable o mas matatag kung ihahambing sa pangkahalatang sitwasyon ng market. Ipinapakita nito na mayroong matibay na support base o pundasyon ang asset na ito na hindi po basta-basta natitibag ng panic selling. Ang katatagang ito ang nagbibigay ng kumpiyansa sa mga malalaking investors na manatili sa posisyon sa kabila ng pansamantalang pagbaba ng presyo. Yan, sa pagtatapos po ng
remarks ni Garlinghouse, binigyang diin po niya ang buong crypto industry ay dahan-dahan. Yan, dahan-dahan daw pong sumasang-ayon sa original na vision ng Ripple. Matatandaan na noon pa man ang layunin na ng Ripple ay pagdugtungin ang blockchain technology at ang traditional na financial system. Ngayon ay marami na sa industriya ang marami na po sa industriya ang napapaamin na Ripple was right. Ang pagkilalang ito mula sa mga kasamahan sa industriya ay malaga dahil ito po ang nagpapatunay ng estratehiyan ni Ripple ay hindi lamang basta teorya, kundi isang epektibong solusyon sa problema ng global finance. Ang mensahe ni Brad para sa mga holders ay malinaw. Huwag mag-focus sa short-term fluctuations. Sa halip ay tingnan ang trajectory o ang direksyon kung saan papunta ang industriya sa susunod na 5 taon o 5 years. Ngayon ay ito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Sa aking pananaw sa pahayag ni Brad Garlinghouse ay ang tunay na yaman ay nabubuo sa conviction. Madaling sabihin na magiging masaya tayo sa loob ng 5 taon. Pero mahirap itong panindigan kapag pula o red ang mga charts. Gayunpaman ang balitang ginagamit na ang XRP ETF bilang collateral ay isang napakalaking hakbang na hindi dapat baliwalain. Hindi tatanggapin ng mga bangko ang isang asset bilang collateral kung wala itong pangmatagalang halaga at stability. Kaya sa tingin ko ang bombshell na ito ay hindi para sa mga day traders na naghahanap ng mabilisang kita, kundi para sa mga investors na naiintindihan ang konsepto ng institutional adoption. Kung si Bitcoin at si Ethereum ay nakaranas ng mas malaking porsyento ng pagbaba, si XRP ay nananatiling matatag. Ito po ay sinyales na ang pundasyon natin ay nakabatay sa tunay na utility. 5 taon mula ngayon, maaring balikan natin ang araw na ito at mapagtanto na ang babala at pangako ni Brad ay ang hudyat na dapat nating pakinggan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.